May disciple po dito. Amen. Kasi po hindi pwede lang Christian, quote and unquote, members, quote and unquote, kailangan po disciple. Yun po yung mandate ni Lord. Go into all the world and make disciple. How can I be a disciple, Pastor Ipe? By loving God, knowing Christ, and making Him known. That's why this year, we will know Christ more in 2011. Kahit po nasa first quarter na ho tayo ng 2011. So, palakpakan na natin ang Lord. Sige po, praise God. Ay, alam niyo po na habang ako rin nag-aaral nitong Knowing Christ More alam ko, naturo ko na to ng 2006 ngayon po, nire-review ng marami sa atin at bago sa iba sa atin. Alam niyo po, na-excite ako dahil may mga dinadagdag pa si Lord. Kasi po yung for more than 5 years na yon na pinag-aralan natin tuli, marami pa ako natutunan at mas nakilala na po si Lord at ganun din po kayo. Amen. Kaya po, mas marami tayong nadadagdag ngayon. Mas nakilala natin, ang focus ngayon na pagkilala natin sa Panginoon, hindi sa sarili nating effort, kundi sa effort na ginawa ni Lord. Siya ang nagpakilala sa atin. Amen? Ito po, tingnan po natin yung Jeremiah chapter 9, verse 24, from the New English Translation. Amen? Sabi po dito, if people want to boast, meron po bang mayabang dito? Wala po magtataas na. Pero minsan, gusto natin magyabang, di ba? Yung marami na nagkikwento dyan, maraming bagay na pagyayabang. Minsan gusto mong sabihin, wala ka sa lolo ko. Wala ka sa tatay ko. Wala ka sa akin. Di ba minsan ganun? Ito ang sabi ng Lord kay Jeremiah. If people want to boast, they should boast about this. They should boast that they understand. Can we say that word, understand? And know me. Ang nasasalita po rito, si Lord. Anong pagyayabang natin? Ay, naiintindihan ko. Kilala ko siya. They should boast that they know and understand that I, who is this I? The Lord, act out of faithfulness. We have a faithful God. Amen? Do you know and understand that? Amen. Do you know and understand that God is faithful? Amen. Amen. Fairness. Amen. It's unfair, Lord. Ngayon nasabi niyo na kay Lord John, I pray hindi na po natin maulit. Kasi po, never na naging unfair si Lord. Amen? Baka ang unfair yung paligid mo, but si Lord is faithful. Amen? Justice. Kung nakikita niyo po, hindi po nasa-serve yung mga justice sa mundong ito. We have a just God that one day all knees will bow, no? And every tongue will confess that He is Lord. Amen? One day po yun, darating po yung panahon na yun. But you, darating yung panahon na yun, luluhod ka, mas taas ang noo mo na pagluhod mo sa Kanya. Why? Because you made that confession today. Amen? Justice in the earth. And that, I desire people to do these things. Who says that? The Lord. Si Yahweh. The Lord Yahweh. Remember the name of God? L-O-R-D means Yahweh, the self-existing God. He said that. Jeremiah 9:24. And that's our God. So knowing Christ, na sinasabi rito, knowing Christ by the Holy Spirit through the Bible. Pastor Ipin, ang pag-usapan na natin last weekend More ho natin pag-usapan. Kasi po, mangungusap lang ang Diyos, makikilala mo lang, yung sinasabi sa Jeremiah 9:24, na makilala mo yung Diyos na ito, na ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan lang ng Holy Spirit at sa Biblia. Although He used yung paligid na yan para makilala mo ang tunay na Diyos. But the special revelation is the Lord Jesus Christ. And He's the only way to be saved. Wala na pong iba. Amen? Gusto mo yung kaligtasan na yan ay mapasa'yo, ang Panginoong Hesus lang. Kaya yung mga dito na saved na, S-A-V-E-D, no? Tayo po yon, past tense po yon, saved na tayo. Why? Because we already know Christ. Mga disciples tayo ni Lord. And when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we heard the Word of God, right? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. And no one can hear the Word of God unless someone preach. That's why we are here. We preach the gospel to you. Amen? After hearing the gospel, you acknowledge that Jesus is Lord and your Savior. You receive Him as your personal Lord and Savior. I said personal because hindi po pwedeng corporate. Personal Lord and Savior. Ikaw ngayon kilala mo ang Panginoon. It's only by the Holy Spirit. The Holy Spirit also enter into your life. And this Holy Spirit na magpapakilala sa iyo kay Kristo, gagamitin niya ang Biblia
At anong kanyang mga gagawin. What the Holy Spirit will let you know concerning the Lord Jesus Christ in the Bible. I tell you, from Genesis to Revelation, ang bida po dyan si Lord Jesus Christ. Hindi si Adan, si Eva sa Genesis, o si Joseph, amen, o si Jacob, o si Isaac. Hindi po si Moses, o si Joshua, si Jeremiah, hindi po. Si Elijah, si Lord Jesus Christ po. Amen? Kaya ang papakilala lang sa atin ng Biblia, 66 books, ay si Lord Jesus Christ. Yung Old Testament, lahat po doon ay nagpapakilala, tumuturo sa Panginoong Hesus. Yung tabernacle, tumuturo po sa Panginoong Hesus. Yung mga sacrifices na ginagawa ron, nakatutok po sa Panginoon. Yung Passover na ginagawa nilang pista, nakaturo po sa Panginoon. And sabi ng Biblia sa Romans, He fulfilled it. Amen? He walked it and He finished it. That's why on the cross He said, it is finished. Tinutukoy niya po doon, hindi yung buhay niya na natapos na. Tinapos niya na yung lahat ng bagay para ma-enjoy mo ang magagandang bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, 4 things. There are 4 points na ipapakita sa atin ng Holy Spirit. Number 1, the Holy Spirit will let you know who Christ is. Kaya nga po, nag-aaral tayo lagi dito. If you remember, sa mga nakaraang mga series natin, we know Christ. Amen? The name of God. Ayun po, meron pa po tayo nakapaskil doon. The name of God. Bakit? Kailangan po nating makilala kung sino yung Diyos na sinasamba natin. Pangalawa, the Holy Spirit will let you know what is His plan for you. What is His plan for you? Nakalagay ho rito yung what His plan is for you. Balik ka rin nyo na lang po. Amen. Narambo lang po yan. What is His plan for you? Third, the Holy Spirit will let you know what He can do for you. Pang-apat, the Holy Spirit will let you know who you are in Him. 4 na piho yan. O 5 yata, dahil 2 yung slash. Una is the person of Christ, the purpose of Christ, the power and promise of Christ, and lastly, your position in Christ. Tandaan nyo lang 4 na P. Ano po yan? Person, purpose, power or promise, or position. 4 lang po ito. Yun lang may tuturo ng Holy Spirit sa iyo. So let's pray. Father, in Jesus' name, you will use this Bible study to teach your children these 4 P's, oh God, that we need to understand as the Holy Spirit teach us through the Bible. We allow the Holy Spirit to move in our hearts, move us to learn this lesson, and after learning this lesson, we'll apply it in our lives. And as we go out temporarily from this place, Lord, you will use us as your channel of your blessing to other people outside. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ, and we will all say Amen. So, if we talk about who Christ is, we talk about the person of Christ. The person of Christ. The Holy Spirit will let you know who Christ is. Tingnan natin yung 2 Peter 3:18. Sabi ko rito, but grow in the what? Special favor. Sino pong gusto ng special favor? Sino pong gusto ng special favor? Taas nga po. Alam niyo po, sige baba niyo. Alam niyo po yung special favor, nasa inyo na. You need to grow into that. Amen? Nasa inyo na. Bakit po? When you receive the Lord Jesus Christ, you receive grace. Another word for special favor is grace. Sabi natin grace. Grace, unmerited favor. Sabi po na ibang version. Yung hindi mo pinaghirapan. Pinakwento ko sa inyo kanina. Yung kanal namin doon sa harap, hindi ko pinaghirapan yun. Wala akong biniling hollow blocks. Nandun siya ngayon. Sino nag-enjoy ng blessing? Kasama ko ako. Bakit po? Kasi may gumawa para sa iyo. Amen? Yun po ang ginawa ni Kristo. At sabi rito, kailangan nating mag-grow doon. Malaman yon, makilala. Kaya sumunod po, and knowledge of our Lord and Savior. Sino po Savior niya si Christ? Tayo. Sino po ang Lord niya si Christ? Tayo. So ang sabi rito, you need to grow in special favor, knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We'll talk about this but later, B-U-T. Makita mo natin yan. Kaya ang sabi ho ni Peter sa mga sinulatan niya, ng mga Gentiles, to Him be all glory, honor, both now and forever, and all of us will declare, Amen. Amen. Our knowledge of the Lord Jesus Christ is very important to Him. Importante po sa Lord yun, yung pagkakakilala mo sa Kanya. Kaya po patuloy siya nagbibigay ng emphasis doon. Kaya sa Matthew 16, tingnan natin Matthew 16, verse 13 to 17,
Ito po ang nangyari sa narrative ni Matthew. Pinento niya to dahil alam ni Matthew, napaka-importante nito. Sabi mo sa verse 13, Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking His disciples. Anong tanong ni Lord Jesus Christ? Yung tinatanong, disciples. Mga student ni Lord, mga learners, mga followers ni Lord, tulad po natin. Sabi rito, Who do people say that the Son of Man is? Kung hindi po conscious si Lord sa mga tao, kung sino ang siya, hindi siya conscious na malaman niya kung kilala siya talaga ng mga tao, hindi niya tatanong ito, pero tinanong niya. Tinanong niya rin po ito sa Gospel of Luke. Tingnan natin. Ang sino sumagot? Siyempre yung disciples. Ang tinatanong disciples. May mga disciples po ba rito? Yes, kaya kasama tayo sa tinatanong. And they said, some say John the Baptist, and others Elijah, but still others Jeremiah, or one of the prophets. So hindi lang, pwede siyang si Micah, pwede siyang si Zechariah, other prophets. Pwede siyang si Moses, kasi kinukonsider na prophet si Moses. Verse 15, He said to them, from corporate na tanong, at tanong niya dun sa concerning ng iba, tinanong niya ngayon yung disciples. Sabi niya, He said to them, But who do you say that I am? So, conscious po ba si Lord pagdating sa pagkilala natin sa kanyang mga disciples? Yes. Kaya po napakagandang pag-aralan to knowing Christ. At napakaganda po sa church natin, we always declare, we exist to know Him. Amen? Can we say that? I exist to know Christ. I exist to know Christ. Kaya tinatanong tayo ngayon, but who do you say that I am? Verse 16, Siyempre, laging si paring Pedro yan. Sabi ni Simon Peter, You are the Christ. Tama po ba siya? Mamaya makita natin. The Son of the living God. Verse 17, Jesus said to him, You're wrong, Peter. Ito po ba sabi niya? Hindi. Kasi po tama si Pedro. Sabi niya, You are blessed, Peter. Simon Bar Jonah. Simon, anak ni Jonah, ni John. Because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Sino po nag-reveal sa kanya noon? Si Lord. Si God the Father. Sinabi yun. And I believe the Holy Spirit put it in the heart of Peter. Amen? Sabi niya, You are the Christ, the Son of the living God. So here, fumocus tayo. Maganda po yung sinabi ni Peter. Ang mas maganda ho rito, talagang conscious si Lord. At gusto niya makilala mo siya sa mas malalim na paraan. And dahil nakikilala natin si Lord sa mas malalim na paraan, sa pagbabasa natin ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos tuwing Linggo, Martes, at mga araw na may pagtitipon tayo, at pag nagtanong sa atin ng Panginoon, o may ginamit ang Panginoon na tanungin ka na iba, amen? Kasi minsan po, ang nagtatanong sa iyo, hindi mismo si Lord. Yung mga katabi mo, paano pagkakilala kay Jesus? May masasagot po tayo ngayon. Tulad ni Pedro. Alam niyo po, ang masasagot niya dahil kasama niya Holy Spirit, tamang salita. Amen? Yun po yung mga nagtatanong sa inyo, yung mga humihingi ng testimony sa inyo, yung mga nagpapa-win na sa inyo, nagpapa-evangelize, kapitbahay niya, kaopisina ninyo, ka-classmate ninyo, kamag-anak ninyo. Ano ba yung pinupuntahan mo? Minsan po ganun ang tanong. Ano ba yung pinupuntahan mo? Bakit tuwing linggo, nagbibihis ka ng barong? You know? Nagpupunta ka, may pinupuntahan ka eh. Sarado pa naman ang SM Center. Maaga kang umaalis. Ngayon, yun na po yun. Dahil kilala mo si Kristo, may babahagi mo yan. Ito po rin po. Si Philip po, sa John 14:8-9, John 14, kung may Bible ka, buksan mo yung Bible mo, si Philip po ay binigyan din na reminder kung sino si Lord Jesus Christ. Tingnan po natin. Ayan po. Sabi kasi ni Philip sa verse 8, Lord, show us the Father, and we will be what? Satisfied. Sino pong gusto ng satisfaction dito? Siyempre, lahat tayo. Minsan nauuhaw tayo, minsan lonely tayo. Amen? Lalo na yung mga tao na gano'n na lang po ang cravings ng tao na nilalang sa mundo ito. Kaya nga po yung entertainment, business, talagang boom na boom eh. Kasi po, marami doon naghahanap ng satisfaction. Amen? Pero sabi na ni Philip, wala akong kakaibahan si Philip. Satisfied na kami. Just show us the Father. Verse 9, Jesus replied. Sino pong sasalita? Si Lord Jesus Christ. Kinakausap, si Ipe. Philip, don't you even know who I am? Na-remind po siya. Even after all the time I have been with you. Isang maganda katotohanan po makita natin dito. Si Philip po, marami ng oras na ginugol si Lord Jesus Christ. Tama?
Kasi sabi ni Lord, even after all the time I have been with you. Verse 14, pwede ho nating i-estimate to ng mga 2 taon mahigit na ho, nakasama ni Lord Jesus Christ araw-araw si Philip. Ilang taon ho bang kasama si Philip ni Lord? 3 taon kalahati. Maaari po mga 2 taon mahigit na ho. Araw-araw po to dahil sila po magkakasama araw-araw. Sabi niya, hanggang ngayon ba, hindi pa ako ganun kakilala? Pero hindi po tumigil si Lord doon. Anyone who has seen me has seen the Father. Because sabi ng writer ng Hebrews, Jesus is the exact representation of the Father in heaven. What is the Father? Who is the Father? Our Father is Spirit. So, walang flesh and blood, walang makakita sa Kanya. Pero sabi ni Lord, everyone who's seen me has seen the Father. So why are you asking to see Him? Amen? To see the Son is to see the Father. He was telling to Philip, you are satisfied already, Philip. Why? Because you have seen me. Just like you and me. Ang satisfaction nasa inyo na ho. Bakit po? You have Jesus. You know the Lord Jesus Christ in your life. But our point here is Philip should know the Lord Jesus because of the time the Lord Jesus spent with him. No? Because of the time. Dapat alam na ni Philip. Kilala niya na kasi he spent more time with the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ spent more time with Him. Tulad po ng Lord sa atin. Marami po sa atin dito ay matagal na pong Christian. Amen? Talagang iba sa inyo, ever bata pa lang, nandun na sa fellowship, nasa church na. Amen? Mas kailangan po natin mas kilala ang Lord. At patuloy naman nagpapakilala sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ang goal natin dito, at ang goal po natin, bakit ko binalik itong series na ito, yung matagal na rito, ma-remind na kailangan natin to na makilala ang Panginoon kasi gusto ni Lord. At yun namang mga bago lang ngayon nakasama natin ay makasabayo natin na kumilala sa Panginoon. Because this is a journey. Every time na meron po tayong sinisimulan series dito, journey po ang ating tinatahak. The goal of the Lord Jesus Christ for His disciples is to know Him deeper. Amen. Yun po ang gusto. Gusto niya magpakilala. At ang Panginoong Jesus hindi po nagpe-play hide and seek. Kaya po andyan ang Holy Spirit, ipapakilala sa atin si Lord. Amen? Amen? To us, His disciples also, the Holy Spirit will reveal the person of Christ. Amen? Reveal to us the person of the Lord Jesus Christ and He will use, the Bible. Kaya ang sabi ni John, ang purpose, kaya sinulat po ni John the Gospel of John, pinag-aaralan namin ito every Tuesday, eto po. Kaya niya po sinulat to para makilala natin si Lord Jesus Christ. Verse 30 ng John 20 from the NIV. Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. When He say in this book, hindi po dun sa whole Bible, sa whole na 27 books. Amen? Ang sinasabi po rito, yung sa sinulat ni John. Nasa chapter 20 na po siya. Marami po siyang diniscuss ng mga ginawa from chapter 2 hanggang 19. Sabi niya rito, hindi ko lahat naisulat yon. Pero itong mga naisulat ko, lalo na yung Gospel of John, sino po nagbabasa dito ng Gospel of John? Pag nabasa natin yun, sabi niya, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ. Kaya si Peter, tama siya. Tama po? Sinanong siya, who do you say that I am? Sabi niya sa disciples. Sabi ni Peter, you are the Christ. Tama po ba si Peter? Yes. Si John, ganun din yung mentality. Kaya yung sinusulat ni John ang Gospel, ang pinakikita niyo ron upang kayo'y manampalataya at maniwala na si Kristo, na si Jesus ay Kristo. Kaya ang tawag nga sa kanya, Jesu Kristo. Amen? That Jesus is Christ. Hindi po apelido ng Panginoong Jesus yung Christ. Amen? Yun po ang function niya. He is the anointed one. He is your Messiah. The Son of God. Amen. Sino po nagsasabi sa Biblia, hindi binabanggit na ang Panginoong Jesus ay Diyos? Ayan po. When you say you're the Son of God, capital S-O-N, you are God. Amen. And that, by believing, you may have the Zoe life in His name. Kaya pala may Zoe TV, Pastor Ipe. Opo. Ibig sabihin ng Zoe is eternal life. A fulfilling life. No, a life na itong buhay na ito ay satisfied life. Sa Panginoon lang po manggagaling na. Kaya po si John sumulat ng 21 chapters. Amen? Gospel of John. Ang purpose niya, that we may know Him more. Amen? Kaya